6 na araw lang ang nakalipas. Noong Disyembre 11, 2025, may kahanga-hangang pangyayari. Isang interstellar na bisita mula sa labas ng ating solar system ang lumapit sa Earth na dumaan sa distansyang humigit kumulang 170 milyong milya. Ang kometang 3I Atlas ay nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Nag-udyok ng mga mababaliwang conspiracy theories tungkol sa alien probes at nagdulot pa ng mga tanong kay Russian President Vladimir Putin sa kanyang taunang news conference. Pero ito ang hindi na-realize ng karamihan. Habang pinapanood natin ang 3I Atlas, may mas nakatatakot na banta na nakatago sa mga anino ng kalangitan. Mga banta na maaaring wakasan ang sibilisasyon na kilala natin. Maligayang pagdating sa nakatatakot na mundo ng planet killer asteroids. Magsimula tayo sa nangyari kamakailan. Ang kometang 3I Atlas ay ikatlong nakumpirmang interstellar object na naobserbahan na dumaraan sa ating solar system, kasunod ng misteryosong Oumuamua noong 2017 at Comet 2 I/Borisov noong 2019. Natuklasan noong Hulyo 1, 2025 ng Atlas Survey Telescope sa Chile. Ang sinaunang cosmic traveler na ito ay naglalakbay sa Milky Way sa loob ng bilyong-bilyong taon. Nang simulan nito ang paglalakbay, wala pang mga tao sa Earth. Isipin mo yan, maraming NASA spacecraft ang kumuha ng larawan ng bisitang ito mula sa ibang star system, kabilang ang Perseverance rover sa Mars, ang Hubble Space Telescope, ang James Webb Space Telescope, at maging ang Lucy spacecraft na papunta sa Trojan asteroids. Sa kabila ng lahat ng teknolohiyang ito, ang 3I Atlas ay nananatiling isang malabong gas at alikabok na puno ng misteryo. Ang kometa ay walang banta sa Earth. Dumaan ito sa ligtas na distansya at mabilis na lumilayo. Inaasahang dadaan sa Jupiter sa paligid ng Marso 2026 bago tuluyang umalis sa ating solar system sa kalagitnaan ng 2030. Ang interstellar speed nito na 60 kilometro bawat segundo ay nangangahulugang hindi na ito babalik kailanman. Ayon kay astrophysicist Avi Loeb, nang ang asteroid ay gumawa ng pinakamalapit na approach noong Disyembre 11, naghatid ito ng direktang mensahe sa sangkatauhan. Lubos nito tayong binaliwala. Ang Jupiter na may mass na 318 beses mas malaki kaysa sa Earth, ang tunay na sentro ng atensyon. Pero habang ang 3I Atlas ay ligtas na dumaan, may mas seryosong banta na kailangan nating pag-usapan. At hindi ito nagmula sa interstellar space. Nanggagaling ito dito mismo sa ating sariling solar system, planet killer asteroids. Kahit ang pangalan lang ay nakakagulat na. Ano nga ba ang kwalipikado bilang planet killer? Ayon sa kasalukuyang scientific definitions, ang pinag-uusapan natin ay mga asteroid na may diameter na hindi bababa sa 1 kilometro. Iyon ay humigit kumulang 0.6 na milya ang lapad. Ang mga cosmic behemoth na ito ay may potensyal na magdulot ng pandaigdigang pagkawasak, mag-trigger ng mass extinction events, at posibleng wakasan ang sibilisasyon ng tao. Para mailagay ito sa perspektibo, ang asteroid na pumatay sa mga dinosaur 66 na milyong taon na ang nakakaraan, ang sikat na Chicxulub impactor, ay tinatayang 6 hanggang 9 na milya ang lapad. Lumikha ito ng crater na hanggang 186 na milya ang diameter at nag-trigger ng extinction ng humigit kumulang 75% ng lahat ng halaman at hayop sa Earth. Pero narito ang nakatatakot na katotohanan. Hindi mo kailangan ng asteroid na kasing laki niyan upang magdulot ng katastropikong pinsala. Ang isang 1-kilometer asteroid na naglalakbay sa bilis na higit sa 45,000 milya bawat oras ay maglalabas ng kinetic energy na lampas sa anumang nasaksiyan
ng sangkatauhan. Pinag-uusapan natin ang katumbas ng daan-daang nuclear weapons na sabay-sabay na pumutok. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero at dito nagiging talagang nakababalisa. Hanggang Disyembre 2025, ang NASA ay nakapagtukoy na ng mahigit 38,000 near-Earth asteroids, mga space rocks na ang orbit ay napakalapit sa ating planeta. Sa mga ito, humigit kumulang 973 ang kinlasipika bilang planet killers na may diameter na higit sa kalahating milya. Narito ang magandang balita. Tinansya ng NASA na nahanap na nila ang humigit kumulang 75% ng malalaking planet killers na ito. Ang ahensya ay patuloy na gumagawa ng progreso salamat sa congressional mandates simula pa noong 1978 at 2005 na nag-atas sa kanila na tuklasin ang potentially hazardous asteroids. Sa kasalukuyan, wala sa kilalang planet killers ang nagdudulot ng agarang banta sa Earth sa loob man lang ng susunod na 100 taon. Pero bago ka huminga ng maluwag, isipin ito. Habang nahanap na natin ang karamihan sa malalaki, lubhang naiiwanan tayo sa mas maliit, ngunit nakamamatay pa rin na mga asteroid. Pumasok na ang mga city killers, mga asteroid na may 100 at 40 hanggang 300 metro ang diameter. Ang mga ito ay maaaring hindi magdulot ng pandaigdigang extinction, ngunit maaari nitong lubusang lipulin ang isang pangunahing metropolitan area at pumatay ng milyon-milyong tao. Ang impact mula sa 100 at 40 metro na asteroid ay maglalabas ng destructive energy na 300 milyong tonelada ng TNT. Iyon ay 6 na beses na mas malakas kaysa sa Tsar Bomba, ang pinakamalakas na nuclear weapon na kailanman ay pinaputok. Kung tumama ito sa New York, London, Tokyo o anumang pangunahing lungsod, ito ay lubos na magpapawi ng lungsod na iyon at ng mga kapaligiran nito sa mapa. Narito ang problema. May tinatayang 25,000 city killer asteroids sa near-Earth space at nahanap pa lang natin ang kulang sa kalahati nito. Ibig sabihin, may potensyal na 12,000 o higit pang city killers doon na hindi pa natin alam. Para sa mga asteroid sa 50 metro range, sapat pa ring laki upang magdulot ng makabuluhang pinsala. Ang sitwasyon ay mas masama pa. Tinantiya ng mga siyentipiko na may humigit kumulang 230,000 sa kanila at natuklasan pa lang natin ang humigit kumulang 7%. Tama yan. Hindi natin alam kung nasaan ang 73% ng mga delikadong space rocks na ito. Isipin mo yan sandali. Ngayon, habang naririnig mo ito, sa labas doon sa kadiliman ng kalangitan, maaaring may batong may pangalan ng iyong lungsod. Isang batong maaaring dumating sa loob ng 5 taon, 10 taon, o sa susunod na buwan, at hindi natin malalaman hanggang sa posibleng huli na. Ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, lahat ng kilala mo, ang kanilang kinabukasan ay maaaring nakadepende kung mahanap natin ang mga nakatagong banta na ito sa tamang oras. Hindi ito science fiction. Ito ang mundo na ating ginagalawan. At ang tanging paraan para mabuhay tayo ay kung sapat na mga tao ang may pakialam, kung sapat na mga tinig ang humihiling na patuloy tayong maghanap, magbantay, maghanda. Kung nababahala ka rito, mag-subscribe sa channel na ito. Manatiling may kaalaman dahil ang kamangmangan ay hindi tayo magsasalba. Pero ang kamalayan ay maaaring. I-share ang video na ito. Paalam sa iba. Ang ating kolektibong kaligtasan ay maaaring nakadepende sa kung gaano tayo kaseryoso sa banta na ito ngayon. Ngayong taon ay binigyan tayo ng matinding paalala kung gaano tayo kahinahina. Noong huling bahagi ng Disyembre 2024, isang maliit na NASA-funded telescope sa Chile ang nakatuklas ng asteroid na kakalampasan lang sa Earth.
Ito ay tinawag na 2024 YR4. Noong Pebrero 2025, kinalkula ng mga astronomer ang isang bagay na nagpadala ng shockwaves sa planetary defense community. May 30.1% pagkakataon o isa sa 32 na ang asteroid na ito ay tatama sa Earth na darating sa Disyembre 22, 2022. Ginawa nitong ang 2024 YIR 4 ay ang pinakanakababantang asteroid na kailanman ay naitala sa modernong forecasting history. Ayon kay Davide Farnokia, isang impact hazard expert sa NASA's Jet Propulsion Laboratory, ito ang pinakamataas na impact probability na nakita nila kailanman para sa asteroid ng laki na ito o mas malaki pa. Ang asteroid ay tinatayang 40 hanggang 70 metro ang lapad, solidong nasa city killer category. Kung tumama ito sa isang pangunahing metropolitan area sa mas mataas na estimate ng laki, ito ay sasabog na katumbas ng 400 Hiroshima bombs. Ang bilang ng namatay ay maaaring umabot sa milyon-milyon. Sa loob ng ilang linggo, ang probability ay patuloy na tumataas. Ang International Asteroid Warning Network ay naglabas ng formal na alerto sa United Nations. Ang mga space agency sa buong mundo ay nag-mobilize. Ang James Webb Space Telescope ay na-redirect upang pag-aralan ang asteroid. Ang planetary defense teams sa NASA, ang European Space Agency, at mga pasilidad sa Italy ay nagsimulang magtrabaho buong araw at gabi. Ayon kay Catherine Kumamoto, head ng Planetary Defense Program sa Lawrence Livermore National Laboratory, ang 2024 YR4 ay madaling nanlupig sa lahat ng ginagawa nila. Isipin mo, sabi niya, kung may 2 o higit pang nakababantang asteroid sa parehong oras. Ang magandang balita, noong huling bahagi ng Pebrero 2025, ang mga karagdagang obserbasyon ay nag-refine sa trajectory ng asteroid sapat upang tanggihan ang Earth impact. Ang threat level ay dramatikong bumaba. Ngunit ang karanasan ay isang tunay na pagsubok sa ating planetary defense systems at inilantad nito kung gaano tayo kawalang handa. May isang asteroid na karapat-dapat sa espesyal na atensyon, 979,429 na Apophis na pinangalanan mula sa Egyptian god ng kaos at pagkawasak. Sa darating na Abril 13, 2029, markahan ninyo ang inyong kalendaryo. Ang Apophis ay gagawa ng pinakamalapit na approach sa Earth ng anumang asteroid sa laki nito na alam natin ng maaga. Ito ay dadaan sa loob lang ng 20,000 milya mula sa ibabaw ng Earth. Mas malapit pa kaysa sa mga orbit ng ating geostationary communications satellites. Ang Apophis ay humigit kumulang 1,100 at 15 talampakan ang diameter, halos kasing haba ng isang NFL football field, at humigit kumulang ang taas ng Eiffel Tower. Ito ay elongated, posibleng hugis-mani, at nang unang matuklasan noong 2004. Kinalkula ng mga astronomer na may 2.7% pagkakataon na tatama ito sa Earth sa darating na Abril 13, 2029. Nakakuha ito ng pinakamataas na rating sa Torino Impact Hazard Scale. Sa kabutihang palad, ang mga kasunod na obserbasyon ay nag-rule out ng anumang impact risk sa loob man lang ng susunod na 100 taon. Ngunit ang 2029 na flyby ay magiging kahanga-hanga. Ang asteroid ay makikita ng mata mula sa Europe, Africa at kanlurang Asia, gumagalaw sa kalangitan sa 42 degrees bawat oras. Ang tunay na nakaka-interes sa pagtagpo na ito ay kung ano ang gagawin ng gravity ng Earth sa Apophis. Ang tidal forces ay mag-uunat at pipisilin ang asteroid, posibleng mag-trigger ng mga lindol at landslide sa ibabaw nito,
at tiyak na babaguhin kung paano ito umiikot. Naniniwala ang mga siyentipiko na maaari nitong ilantad ang sariwang materyales mula sa ilalim ng ibabaw. Idineklara ng United Nations ang 2029 bilang International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defense particular dahil sa Apophis. Ang once-in-a-millennium event na ito ay makikita ng bilyon-bilyong tao. Isang walang kapantay na pagkakataon para sa pandaigdigang kamalayan tungkol sa mga banta ng asteroid. 2 spacecraft ang mag-aaral sa Apophis sa panahon ng pagtagpo na ito. Ang Ramses mission ng European Space Agency ay makikipagtagpo sa asteroid at sasamahan ito sa flyby. Ang NASA ay nagredirect ng OSIRIS-REx spacecraft nito na ngayon ay pinangalan ng OSIRIS-APEX upang pag-aralan ng Apophis sa loob ng 18 buwan pagkatapos ng Earth approach nito. Kaya narito ang tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyon o sa halip, ang tanong ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kung natuklasan natin ang isang tunay na planet killer na papunta sa Earth, kaya ba natin itong pigilan? Ang sagot ay komplikado. Noong Setyembre 2022, matagumpay na natapos ng NASA ang Double Asteroid Redirection Test o DART mission. Isang spacecraft na kasing laki ng golf cart ang sadyang binangga sa asteroid na tinatawag na Dimorphos. Humigit kumulang 500 at 60 talampakan ng lapad, mula 7 milyong milya ang layo. Ang impact ay nagtulak sa asteroid palabas ng kurso na nagkumpirma na ang kinetic impact, essentially cosmic billiards, ay gumagana. Ngunit narito ang mahuli. Ang DART ay gumana sa medyo maliit na asteroid. Para sa isang tunay na malaki, sabihin nating 1.5 kilometro planet killer, ang matematika ay nagiging nakatatakot. Ayon kay Brent Barbie, isang aerospace engineer na nagtatrabaho sa planetary defense, kailangan nating sabay-sabay na maglunsad ng 565 hanggang 1,266 na spacecraft na may kinetic impactors, depende sa impact angle. Ang mga numerong iyon, ayon kay Barbie, ay lubhang impractical. Kaya ano ang alternatibo? Ang kasalukuyang pinakamahusay na opsyon para i-deflect ang malaking planet killer ay nuclear. Hindi ang Hollywood version kung saan tayo ay nagbabarena sa asteroid. Yan ay kalokohan, kundi sa pamamagitan ng pagpapasabog ng nuclear device malapit sa ibabaw ng asteroid. Ang radiation ay mag-vaporize ng manipis na panlabas na layer. At ang vaporized material na lumalabas ay magbibigay ng thrust. Itutulak ang bato palabas sa collision course nito sa Earth. Ang paraan na ito ay umiiral pa lang sa mga simulation, ngunit ito ay nakabatay sa solidong physics. Ang well-placed nuclear explosion ay posibleng makapagsalba ng sibilisasyon mula sa planet killer. Ngunit ang timing ay lahat. Ang planetary defense exercises ng NASA ay karaniwang nag-a-assume ng 15 taong babala bago ang impact. Iyon ay nagbibigay ng sapat na oras upang magplano, magtayo, maglunsad at makipagtagpo sa asteroid. Kung ang planet killer ay natuklasan lang ng 1 taon o 2 bago ang impact, malaki ang problema natin. Ang tipikal na interplanetary mission development timeline ay humigit kumulang 5 taon. Ang magandang balita ay ang ating detection capabilities ay lubhang bumubuti. Ang NASA ay nagde-develop ng Near-Earth Object Surveyor o NEO Surveyor, isang infrared space telescope na dinisenyo partikular upang mangaso ng mga asteroid. Naka-schedule ito para sa paglulunsad ngayong darating na 2027. Ang NEO Surveyor ay makakakita ng mga nakatagong asteroid na hindi nakikita ng kasalukuyang mga telescope. Maraming asteroid ay gawa sa madilim, carbon-rich material na kakaunting liwanag ng araw ang sumasalamin.
essentially na nagbibigay sa kanila ng stealth coating. Humigit kumulang 40% ng mga asteroid ay ganito. Ngunit ang infrared sensors ng NEO Surveyor ay makakakita ng mga madilim na batong ito na nagniningning sa init, tulad ng mga fireflies sa gabi. Ang misyon ay may isang pangunahing layunin. Hanapin ang halos lahat ng near-Earth asteroids na hindi bababa sa 100 at 40 metro ang haba, ang mga city killers. Kapag operational na, ang NEO Surveyor ay makakatuklas ng daan-daan, marahil libo-libo, ng dating hindi kilalang asteroid belt bawat taon. May mga plano rin para sa Neomir, isang spacecraft na magsuusuri mula sa posisyon sa pagitan ng Earth at Sun, partikular upang mahuli ang mga asteroid na lumalapit mula sa direksyon ng Sun, tulad ng sumabog sa Chelyabinsk, Russia noong 2013 na nagsugat ng mahigit 1,000 tao. Ang asteroid na iyon ay humigit kumulang 18 metro lang ang lapad at walang nakakita nito na paparating dahil lumitaw ito mula sa direksyon ng Sun. Kaya bumalik tayo sa ating orihinal na tanong. Paano naman inihahambing ang 3i Atlas sa mga tunay na banta? Ang 3i Atlas, kahit nakaka-interes, ay kumakatawan sa zero na panganib sa Earth. Ito ay isang interstellar tourist na dumadaan lang at hindi na babalik kailanman. Nakuha nito ang ating imahinasyon dahil nanggaling ito sa ibang star system, ngunit walang banta ito kahit kailan. Ang mga planet killers, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa existential threat sa sibilisasyon ng tao. Habang wala sa kilalang malalaking asteroid ang bumabanta sa atin sa susunod na siglo, libu-libong hindi natuklasang city killers ay nananatiling nakatago sa kalangitan. Ang kahit isa lang sa kanila ay maaaring nasa collision course sa Earth at maaaring hindi natin malaman hanggang sa huli na. Ang insidente ng 2024 YR4 ngayong taon ay nagpatunay na kahit na may lahat ng teknolohiya at monitoring systems natin, ang mga asteroid ay maaari pa ring mag-surprise sa atin. Sa loob ng ilang linggo, ang sangkatauhan ay humarap sa tunay, kahit maliit, na posibilidad ng katastrofikong impact sa loob lang ng 7 taon. Iyon ay halos hindi sapat na oras upang mag-mount ng epektibong depensa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 3i Atlas at Planet Killer ay simple. Ang isa ay cosmic curiosity na ligtas nating napanood na dumaan. Ang isa pa ay maaaring wakasan ang sibilisasyon na kilala natin. At hindi tulad ng mga interstellar visitors, ang mga planet killers ay homegrown. Nandito na sila sa ating solar system at hindi aalis. Narito ang nagpapagising sa mga planetary defense scientists sa gabi. Hindi ang mga asteroid na alam natin, ang mga hindi pa natin natutuklasan. Ayon kay Kelly Fast, Acting Planetary Defense Officer ng NASA, alam natin kung nasaan ang malalaking planet killers at wala sa kanila ang bumabanta sa atin sa lalong madaling panahon. Ngunit tungkol sa mas maliliit na city killers, essentially tayo ay naglalaro ng cosmic game ng hide and seek na may potensyal na civilization ending na mga kahihinatnan. Ang Chelyabinsk event noong 2013 ay dapat na ang ating wake-up call. Ang 18 metro na asteroid, masyadong maliit para matrack natin, ay sumabog sa isang Russian city na may puwersa ng 400 at 40 kilotons ng TNT. Nabiyak nito ang mga bintana sa buong lungsod at nagpadala ng mahigit 1,000 tao sa mga ospital. Ngayon, isipin ang isang bagay na 10 beses na mas malaki na tumama sa Manhattan o London o Mumbai. Ang magandang balita ay ang kamalayan ay lumalaki. Ang pamumuhunan sa planetary defense ay tumataas. Ang mga teknolohiya tulad ng DART ay nagpatunay na kaya nating i-deflect ang mga asteroid kung mayroon tayong sapat na babala. Ang NEO Surveyor
ay lubhang magpapabuti ng ating kakayahan na makahanap ng mga banta. Ngunit tayo ay nasa karera laban sa oras at probability. Statistically, ang Earth ay tinatamaan ng 140 metro na city killer, humigit kumulang 1 beses bawat 500,000 hanggang 1,000,000 taon. Para sa tunay na planet killer na 10 kilometro o mas malaki pa, tayo ay tumitingin ng 1 beses bawat 100,000,000 taon o higit pa. Ngunit narito ang tungkol sa statistics. Sinasabi nila sa atin kung ano ang malamang sa napakalaking timescales. Hindi nila sinasabi sa atin kung kailan. Ang susunod na pangunahing impact ay maaaring 1,000,000 taon mula ngayon o maaaring matuklasan bukas. Habang ang mundo ay nanonood sa 3i Atlas na gumawa ng walang panganib na flyby ngayong Disyembre, ang mga tunay na banta ay nananatiling nandoon sa kadiliman. Daan-daan, marahil libo-libo ng hindi natuklasang asteroid na sapat na malaki upang wasakin ang mga lungsod o mas masama pa. Karamihan ay hindi kailanman lalapit sa Earth, ngunit isa lang ang kailangan. Ang tanong ay hindi kung ang isa pang pangunahing asteroid ay babanta sa Earth, kung kailan at kung handa ba tayo. Habang tayo ay umaasam sa kahangahangang Apophis flyby sa darating ng 2029 at patuloy na nagsusuri sa kalangitan gamit ang lalong malakas na mga telescope, tayo ay essentially ay nasa karera upang hanapin ang mga cosmic bullets na ito bago nila tayo mahanap. Dahil hindi tulad ng 3i Atlas, na ligtas nating napagmasdan mula sa distansya, ang planet killer ay hindi lang dadaan at magkakamay ng hello. Ito ay magbabago ng lahat. Ang magandang balita, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao, mayroon tayong teknolohiya upang makita ang mga banta na ito na paparating at posibleng gumawa ng isang bagay tungkol dito. Hindi na tayo walang kakayahan, ngunit hindi rin tayo invincible. Manatiling alerto, suportahan ang planetary defense, at sa susunod na marinig mo ang tungkol sa isang kawili-wiling space rock na gumagawa ng headlines, tanungin mo ang iyong sarili, ito ba ay isa pang walang panganib na bisita tulad ng 3i Atlas? O maaaring ito ay isang bagay na tunay na mahalaga? Dahil sa labas doon, ang planet killer ay maaaring mayroon ng pangalan natin dito. Hindi pa lang natin ito nahanap.